Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Magandang balita, andito na ang pinakaaantay ng marami nating kababayan, dumating na ang mga bagong helicopter ng Armed Forces of the Philippines mula Japan, bilang bahagi ng tuloy-tuloy na modernization program na magpapalakas pa sa kakayahan ng ating sandatahang lakas. At ngayon, opisyal na ngang nasa Pilipinas na ang unang batch ng Bell 412 EPX Combat Utility Helicopters para sa Philippine Air Force. Sa isang video na inupload ng Facebook user na si Batanggenyong Caviteño Mindoreño, makikita ang aktual na pagdating at pag-unload ng helicopter. Kita sa footage kung paano maingat na ibinababa ang helicopter gamit ang crane papunta sa isang prime mover truck. Dito pa lang, ramdam na ang bigat ng moment na ito para sa Philippine Air Force at para sa buong defense modernization program ng bansa. Ang mga helicopter na ito ay Bell 412 EPX, isang upgraded at mas advanced na variant ng Bell 412 series. Ang Bell 412 ay matagal nang ginagamit sa iba't ibang bansa bilang utility helicopter, pero ang EPX variant ay may mas pinalakas na airframe, mas mataas na maximum internal weight, at mas modernong avionics system. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng dagdag sa fleet, kundi isang mas capability-enhancing asset para sa PAF. Ang kontrata para sa mga helicopter na ito ay bahagi ng Horizon 2 phase ng AFP Modernization Program. Layunin nito na palakasin ang mobility at rapid deployment capability ng armed forces, lalo na sa mga mission na may kinalaman sa internal security operations, humanitarian assistance and disaster response, at maging sa territorial defense. Bakit nga ba mahalaga ang Bell 412 EPX para sa Pilipinas? Una sa lahat, archipelagic country tayo. Mahigit 7,000 islands ang binubuo ng bansa, kaya napakahalaga ng air mobility. Sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo, lindol, o pagbaha, ang helicopter ang isa sa pinakaunang asset na nakaka-respond sa mga lugar na hindi agad naabot ng sasakyan o barko. Pangalawa, sa aspeto ng military operations, malaking tulong ang combat utility helicopter sa troop transport, medical evacuation, aerial resupply, at maging sa limited close air support kung kinakailangan. Ang EPX variant ay kayang magdala ng mas mabigat na payload kumpara sa mas naunang variants, kaya mas maraming tropa o kagamitan ang pwedeng i-deploy sa isang biyahe pa lang. Isa pang mahalagang punto ay ang pinagmulan ng helicopter na ito. Bagamat ang manufacturer ay Bell Textron na isang American company, ang mga unit na ito ay galing sa Japan. Ito ay dahil sa partnership arrangement kung saan ang final assembly at delivery ay isinagawa sa Japan. Dito makikita ang lalong lumalalim na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sa mga nakaraang taon, kapansin-pansin ang paglapit ng Pilipinas at Japan pagdating sa defense at security cooperation. May mga kasunduan na nagpapalakas sa interoperability at logistics support ng dalawang bansa. Ang pagdating ng mga helicopter na ito ay isang konkretong halimbawa ng ganitong uri ng kooperasyon. Balikan natin ang actual na eksena sa video. Habang ibinababa ang helicopter gamit ang crane, makikita ang maingat na pag-handle sa fuselage at rotor assembly. Hindi biro ang logistics ng paglipat ng isang helicopter mula sa ibang bansa papunta sa Pilipinas. Karaniwan, ito ay disassemble para magkasya sa cargo transport, at pagdating dito ay muling i-assemble at daraan sa inspection bago tuluyang i-turnover sa operating unit. Inaasahan na ang mga Bell 412 EPX na ito ay ilalagay sa ilalim ng 205th Tactical Helicopter Wing ng Philippine Air Force, na siyang pangunahing unit na humahawak sa utility at combat helicopter operations ng PAF. Ang 205th Tactical Helicopter Wing ay matagal ng backbone ng rotary wing operations ng bansa, lalo na sa counter-insurgency at disaster response missions. Sa kasalukuyan, may iba't ibang klase ng helicopter ang PAF tulad ng HUA variants at iba pang utility helicopters. Ngunit marami sa mga ito ay matagal na sa serbisyo at nangangailangan ng replacement o augmentation. Dito pumapasok ang papel ng Bell 412 EPX bilang mas modern at mas reliable na platform. Isa sa mga highlight ng EPX variant ay ang glass cockpit nito. Mas advanced ang avionics kumpara sa older generation helicopters. Ibig sabihin, mas malinaw at mas accurate ang flight data na nakikita ng piloto,
mas safe ang navigation kahit sa challenging weather conditions, at mas efficient ang mission planning at execution. Bukod pa rito, ang mas mataas na maximum gross weight capability ng EPX ay nagbibigay ng flexibility sa mission profile. Sa isang bansa na madalas tamaan ng malalakas na bagyo, ang kakayahang magdala ng mas maraming relief goods o rescue personnel sa isang sortie ay napakahalaga. May mga nagtatanong, combat ba talaga ang role ng Bell 412 EPX? Ang sagot dito ay depende sa configuration. Bilang combat utility helicopter, pwede itong lagyan ng door-mounted machine guns para sa force protection. Ngunit ang pangunahing role nito ay transport at support, hindi direct attack gaya ng dedicated attack helicopters. Sa mas malawak na perspektibo, ang pagdating ng mga helicopter na ito ay simbolo ng tuloy-tuloy na modernization effort ng bansa. Hindi ito overnight transformation. Unti-unti, phase by phase, dinadagdagan at pinapalitan ang mga lumang kagamitan ng mas bago at mas capable na assets. At dito natin mas malinaw na nakikita kung gaano kahalaga ang strategic planning sa likod ng bawat acquisition. Hindi basta-basta bumibili ang gobyerno ng helicopter dahil lang may available na pondo. Dumadaan ito sa mahabang proseso ng evaluation, technical inspection, capability assessment, at negotiations bago tuluyang maaprubahan ang kontrata. Tinitingnan kung ano talaga ang kailangan ng Philippine Air Force base sa actual operational experience nila sa field. Sa mga nakaraang taon, ilang beses nang napatunayan na kulang ang available helicopters kapag may malawakang disaster o sabay-sabay ang security operation sa iba't ibang rehiyon. May mga pagkakataon na kailangang i-prioritize kung saan unang i-deploy ang air assets dahil limitado ang bilang ng operational units. Kaya ang pagdating ng mga bagong Bell 412 EPX ay direktang tumutugon sa ganitong operational gaps. Bukod sa dagdag bilang, mas mataas din ang reliability at maintainability ng mas bagong platform. Mas modern ang components, mas efficient ang systems, at mas compatible sa current logistics chain ng PAF. Sa madaling salita, hindi lang ito replacement, ito ay capability upgrade na magbibigay ng mas sustainable at long-term operational advantage para sa bansa. Importante ring tingnan ang regional security environment. Sa harap ng mga hamon sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng teritoryo ng bansa, ang pagkakaroon ng reliable air mobility assets ay nagbibigay ng mas mabilis na response capability. Hindi lamang ito para sa gyera, kundi para sa pagpapakita ng presensya at pagtugon sa iba't ibang contingencies. Ang social media post na nagpakita ng actual unloading ay patunay kung gaano kainteresado ang publiko sa defense developments. Dati, bihira lang makita ang ganitong klaseng content. Ngayon, dahil sa social media, mas transparent at mas accessible ang impormasyon tungkol sa modernization efforts ng AFP. Habang patuloy ang pagdating ng mga susunod pang unit, inaasahan na magkakaroon ng training para sa mga piloto at maintenance crew upang masigurado na fully operational ang mga helicopter na ito sa lalong madaling panahon. Hindi lang pagbili ang mahalaga, kundi ang sustainment at proper utilization ng assets. Sa huli, ang pagdating ng unang Bell 412 EPX Combat Utility Helicopter ay isang milestone para sa Philippine Air Force. Isa itong konkretong hakbang tungo sa mas modern, mas mabilis, at mas handang sandatahang lakas. Para sa isang bansang madalas tamaan ng kalamidad at may mga umiiral na security challenges, ang ganitong klaseng asset ay hindi luho kundi pangangailangan. Ang pinakaaantay ay dumating na, at ito ay hindi lang simpleng helicopter delivery. Ito ay simbolo ng mas malawak na pagbabago sa kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang sarili nitong teritoryo, tumulong sa sariling mamamayan sa oras ng sakuna, at makipagsabayan sa modernong panahon ng defense capability. Sa mga susunod na buwan, mas makikita natin ang aktwal na deployment ng mga helicopter na ito sa iba't ibang misyon. At sa bawat paglipad nito, dala nito ang bagong yugto ng Philippine Air Force modernization. Ito ang isa sa mga hakbang na magtatakda kung paano haharapin ng Pilipinas ang mga hamon ng kasalukuyan at hinaharap. Ang tanong ngayon, ano pa ang susunod na darating sa ilalim ng modernization program? Abangan natin ang mga susunod pang developments.